Good morning to all. I would like to ask the first question. What are the push and pull factors in the country that you've worked at? Ayun nga, about sa family, hindi naman kumbaga, hindi ka na masyadong malulungkot kasi meron na tayo ngayong technology, pwede mo na silang makausap anytime. Kumbaga parang nasasanay ka na rin na ganun yung setup nyo. Kung gusto mo silang kausap, tatawagan mo lang. Yung parang malapit lang kayo sa isa't isa. Ganon. Yung access naman po sa service, Access sa service, like how the government move or how does the government serve you in Kuwait since you're a Filipino citizen? okay naman. Basta hindi ka lang lumalabag sa nila, sa batas nila. Okay naman silang rito ng serbisyo nila. Kumbaga, pag depende rin kasi sa amo eh. Meron talaga kasing amo na hindi sumusunod. Andun nga yung magugutom ka, masasaktan ka. Kumbaga, malupit sila. Pero, thankful pa rin ako kasi sa tagal ko rito, yung amo na napasukan ko, okay naman. Kumbaga, pinuprovide nila yung mga nakasaado na, kunyari, katulad ng sa pagkain, sa mga gamit, kumbaga, binibigay naman nila. How about natural disaster? Have you ever experienced a natural disaster there in Kuwait? Ano naman kumbaga, yun nga, yung pag ulan-ulan lang, na unting wala ka namang na, hindi ka tulad yan sa Pinas na talagang pag, yung talagang mararanasan mo yung talaga na babaha, walang pasok, ganito, ganyan, na may mag-landslide. Dito kasi, wala unting ambon lang, tas babaha, ganun lang, saglit lang, okay na agad. Okay, thank Saka you. Now, dito, ang klima dito iba. Ang klima lang dito, dalawa. Tag-init tsaka taglamig. Pero ang init dito, hindi normal na init kagaya ng Pilipinas. Tapos ang lamig naman dito, hindi rin normal na kagaya sa Pilipinas. As in malamig. Yun lang, hindi ka makakalabas. okay, thank you. Now let us proceed to question number 2. What's the reason for working abroad? Ako, nag-start ako rito magtrabaho dahil yung second baby ko, nagkaroon siya ng sakit sa puso. So, yung parang nasa Pinas ako, parang inano ko na-push ako ng kapatid ko na para matulungan ko yung anak ko na mapang-operan. Kasi syempre, di ba, yung sahod dyan sa Pinas, hindi ganun kalakihan. Kaya yun, dun start na ma-push ako magtrabaho. What's the reason for working abroad? Dahil sa mga anak ko, kasi single mama ko, wala akong asawa, kaya kailangan kong buhayin yung dalawang bata. Diyan sa Pilipinas, mahirap kasi dyan kapag di ka tapos sa pag-aaral, di ba, wala ka namang maayos na trabaho dyan, tapos yung age limit nila, pag lumagpas ka na sa 28, minsan hindi ka na tatanggapin. Tapos yung yung personal appearance mo tinitingnan diyan. Dapat hindi naman yun yung qualification ng diyan, 'di ba, trabaho. Dito kasi dito kasi ang kagandahan sa bansang to, pangit ka man maganda, may natapos ka man o wala. Basta yung trabaho, kunyari sa mall, kahit hindi ka kagandahan, tatanggapin ka, kahit gano'n ka katanda, tatanggapin ka dito. Hindi ka gaya dyan sa atin, na sobra sila sa, masyado silang, anong tawag doon? Yung qualification nila masyadong mataas yung standard nila dyan. Kaya yung bansa natin hindi masyadong umaasenso dahil dyan kaya marami nag-a-abroad dahil din sa qualification na hinahanap nila sa mga tao. Hindi kagaya sa bansang to, maganda ka, pangit, may edad ka, basta hanggat kaya mong magtrabaho, pwede kang magtrabaho. Kaya karamihan sa mga tao, yung iba pumupunta ng ibang bansa, hindi lang sa sahod, hindi lang yung sa sahod, dahil din sa tawag dito sa trabaho. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas kasi ang hirap talaga dyan magtrabaho, sobrang hirap. Kaya minsan talagang iba nagpupush na pumunta sa abroad. Do you have any additional po? Ako yun nga, na-push lang naman ako dahil sa anak ko. Kumbaga, siya talaga yung pinaka-anak ko. Wala ko talagang kabalak-balak Ayun, simula nga nakapagtrabaho na ako. Parang naano ko na rito. Parang na-adapt ko na yung buhay dito. So parang pag nag-i-stay na ako ng Pinas, kanya nagbakasyon ako, parang hindi ko na napipil na magtrabaho dyan. Kumbaga kasi yung difference niya ng sahod
kumbaga yung mga pangangailangan ng mga anak mo, maibibigay mo, kumpara na nandyan kami sa inisip mo, pag andyan ka sa Pinas na maliit lang yung nagiging sahod. Sahod. Iba talaga ang sahod sa ibang bansa kaysa dyan sa Pilipinas. Tapos provide mo yung mga kailangan nila. Okay, thank you. The question number 3. What are the uncommon experiences dyan po sa country na yun? Depende rin kasi, meron kasing katulad sa amo. Merong mga amo na kailangan hindi ka naka sexing damit. Kumbaga, yung iba nagkakabaya, katulad ng sa amo, kailangan balat na balat ka rin. So, isa na yun. Sa pagkain din, depende rin kasi yung amo na nakakapagluto ka ng sarili mong pagkain. Karamihan kasi kung ano yung kinakain nila, ganun din yung kakain mo sa pagkain nila. Kumbaga, napaka big difference ng lasa ng pagluluto ka ko. Yun, sa mga lutuin nila. Tawag dito. Dito naman, ang common experience ko naman dito is yung oras ng pagkain. Iba kasi ang oras ng pagkain dito. Sa atin, kumakain tayo ng umagahan, 7 or 6, di ba? Kumakain na tayo yan. Dito kasi, ang umagahan nila dito, alas 11 ng umaga. Tapos sa atin ang lunch, 12 o'clock or 11. Dito, ang lunch nila dito, umaabot ng 3 or 6 ng gabi. Tas ng hapon, ang lunch nila. Ang dinner nila dito, common dito, mga 11 or 12. Tapos yung sleeping time nila din dito, dun kami na-shock sa sleeping time nila dito. Umaga na talaga sila natutulog. Tapos nagigising sila tanghali na. Hindi kagaya sa atin. Kaya yung body clock mo talaga maninibago. Yun yung naano ko dito. Yung body clock mo maninibago. Kasi sa atin kasi maaga tayong nagigising, maaga rin tayo natutulog. Dito hindi. Tsaka dito, yung mga bata dito, pag pinatulog mo sila, di ba sa atin ang mga bata, pag mga 2 years old, 3 years old, natutulog pa yan sa tanghali. 2 times pa yan natutulog. Dito kasi, once na pinatulog mo yung mga bata sa tanghali, kunyari 10 or 12 to, hindi na yan sila matutulog ng gabi. Umaga na yan sila matutulog. Mga alas 4, alas 3 ng umaga, ganyan dito. Dahil din siguro sa ano nila, genes nila, kasi dito, ang mga mag-aasawa, magpipinsan lang. First cousin ang mag-aasawa dito. Kaya siguro yung mga bata, iba ang genes nila. Kaya iba siguro yung ano na, doon ako nagulat sa ano dito sa ano na, di ba sa atin bawal mag-asawa ang kamag-anak? Kahit pa kamag-anak mo sa tuhod, bawal yan. Dito kasi, first cousin, pinsan ng tatay mo, pwede yan asawahin mo, pinsan ng nanay mo. Ganyan dito. Kaya, syempre magugulat ka, di ba? Sa atin, di yan common, kasalanan yan sa Diyos, di ba? Dito hindi. Iba rito. Yun yung nagulat ako, sabi ko, bakit ganyan sila? Tsaka yung sa weather din, diba? Ang laki ng difference talaga. Kumbaga yung init dyan, parang triple or 4 pa dito. Sobra dito, hindi ka makakatagal sa labas ng 10 minutes. Hindi ka matatagal. Mahimatay ka. Magdudugo yung Iba ilong talaga. mo. Iba rito. Pati yung sa lamig din. Saka sa pagkain, iba rin ang pagkain dito. Masyadong matapang sa lasa. Ang pagkain dito, pag first timer ka, lalo pag maarte ka, ay, hindi ka rito uubra kasi ang pagkain dito sobrang tapang. Iba ang pagkain dito. Iba ang pagkain dito sa pagkain sa Pilipinas. Pero may mga pagkain naman dito ng pang Pilipinas. Pero kasi may mga amo kasi na sobrang higpit, hindi ka pwedeng mag-order. Mga ganyan, hindi ka pwedeng mag-order, hindi ka pwedeng magbili-bili. Kung ano kinakain nila, dapat yung kakainin eh. Paano kung masailan ka? Hindi ka makakain talaga. Titiisin mo. Ganon dito. Yun yung nakakapanibago rito sa pagkain. Di ba kasi talagang pagkain dito kumpara sa atin. Yung mga hindi natin nakikitang pagkain dyan, wala ay mga pagkain dyan, minsan wala dito talaga. Tsaka yung meat, yung baboy, yung pork, bawal talaga yan dito. Bawal ka talagang magpasok niyan dito kasi pag once na magpasok ka dito, makukulong ka. Makukulong ka. Tapos sa ano, about sa marriage, bawal din dito yung ano, magsasama kayo ng, hindi kagaya dyan sa Pilipinas, di ba? Na kahit hindi pa kayo mag-asawa, pwede kayong maglakad sa daan na naka-holding hands. Dito, once na maglakad kayo sa labas na naka-holding hands kayo, tapos hindi nila kayo kalahi. Hindi kalahi dito, mga expat kayo, yung mga ibang ano kayo, huhulihin kayo. Huhulihin kayo dito, tapos bawal din kayo dito.
Ported ka agad. Dideport ka or ikukulong ka kasi malaking kasalanan yan sa kanila dito. Tapos bawal ka din dito na makikita ka na may kasamang lalaki sa loob ng isang kwarto na hindi mo asawa. Uhulihin ka dito, ikukulong kayong dalawa. Ganun kahigpit ang bansang to, kaya dapat hindi ka gagawatan ng immoral. Okay po. Thank you so much. Yes. Okay na? Rose. Yes po. Lian Cabalcin. I am Analita Siberinga. We're from Citizen One Dashboard.